Nako, sa ikalawang pagkakataon ay tila na fake news na naman. Ito pong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At ito yung pangalawa, ito ay ang sinasabi niya na inununsyo niya, no, na kung saan ay meron na raw pong inilabas na warrant of arrest. Ito pong International Criminal Court o ICC laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So lumilitaw na fake news dahil sa lahat po ng mga ahensya ay nagsasabi na wala at maliban po sa kanya. At ang matindi ho rito, mga kababayan, ako pinag-iisipan ko, ito ba talaga ay talaga na fake news, na kuryente? Ito pong si Ombudsman Remulla o kaya talagang ito po ay planado o sadya para ilihis yung atensyon ng ating mga kababayan dito po sa, di ba, lahat po ngayon nakafocus at nakatuon dito po sa nangyaring pinakahuling kalamidad diyan po sa Cebu. Di ba, ang dami pong namatay, halos 200. At ngayon, binabayo na naman ang ilang parte ng bansa nitong bagyong Uwan. So, dito ho, mga kababayan, ay sinabi na po ng spokesperson ng ICC na hindi po totoo yung arrest warrant laban po kay Senator Bato. At sabi po ni International Criminal Court spokesperson Fadi El Abdallah, ang sa kasalukuyan ho, yung pre-trial chamber, yung sa ICC, walang ibang hinahawakang kaso, kundi sa kaso lamang po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, panoorin niyo po sa inyong TV screen. Yan ho, mga kababayan. So, sabi niya, wala, hindi po totoo. Kasi isa lang ang kaso nakapending ang dinidinig ng ICC. So, wala ho yung kay Senator Bato de la Rosa, yung kay Senator Bongo, at gayon din po sa yung kay BP Sara, kung ano-ano. Dito lang ho pinapakalat ho yan, mga kababayan na kapag meron pong matitinding issue na lumilitaw dito po sa atin, biglang yan po, no, pinapakalat ho, mga kababayan, para kita mo, kahapon ang inanunsyo yan ni Ombudsman Remulla. Ang dami ho mga issue, yan ho nakapokus at magkabilang panig, nabuhay na naman yung mga anti-Duterte. Naku, sinabi yan, makulong ka na, dapat makulong ka na, mag-ready ka na. Ang dami mga memes, kung ano-ano. Tapos sa kabilang banda naman, ay ito na ho, kanya-kanyang pabulaanan at hindi po totoo. So, yan ho, makikita nyo sa inyong TV screen yung binabanggit ng ICC spokesman, mga kababayan. So, maliwanag po na nakuryente ito pong si Ombudsman Remulla. Pero ako naman nag-iisip, talaga bang nakuryente ito? Itong si Ombudsman Remulla o hindi? So, ito rin ho, may binanggit din itong si yung abogado ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman, kanyang kinokontra at nililinaw na walang katotohanan yung arrest warrant na yan laban po kay Senator Bato de la Rosa. Kasi, ang sabi po ni Attorney Kaufman, ito po ay walang iba, isang imahinasyon lang po ni Ombudsman. Ito po ay uri ng imahinasyon ni Ombudsman Boyeng Remulla, yung nasabing arrest warrant. Kasi napaka-common sense lang naman daw Ombudsman Remulla, gagamit ka ng common sense na ito, sa ICC ho, mga kababayan, wala ho kasi ang isa lang ho dinidinig, ito yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Yun lang ho, mga kababayan. At ang pinakamatindi ho rito, sabi po ni Attorney Kaufman, malabong maglabas ng warrant at magdinig ng iba pang kaso dahil sa ngayon ay nire-resolba pa ho yung petisyon o apela diyan po sa ICC na kung saan ay ang issue ho rito yung jurisdiction kung meron pa ho bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil umalis na ho tayo di ba? So kumalas na ho tayo. So yun ho, wala pa hong pinal na resolution o desisyon diyan. So kaya malabo na lalaktaw at titingin sa iba pang mga kaso. Yan po ang binabanggit ni Attorney Kaufman. So dito ho, mga kababayan, ay ako parang nagdududa ho ako rito kung talagang totoong na fake news o nakuryente
ito pong si Ombudsman Remulla kasi matalinong tao naman ho ito at kung yung mga source ng mga balita kung ano man siyempre may nakarating. So bagay, parang talagang baka reckless lang ho talaga o ano man, no? Na may nagsabi sa kanya, nag-release siya ng warrant. Inanunsyo kagad, hindi man lang pinacheck. Pangalawa na ho yan, no? Kasi yung dati, yung kay Senator Joel Villanueva, na kanyang binabanggit, na kung saan ay, di ba, ano raw, no? Na yung kaso ho ni Senator Villanueva, gusto niya nga ipatupad na po sa Senado para matanggal na. Pero hindi niya alam, wala siyang kaalam-alam na na-dismiss na pala noong 2019. Yung kaso na nagsimula po noong 2016. So, parang padalos-dalos. So, kayo ho sa ating mga suki, no, sa ating mga kababayan, anong masasabi niyo rito sa binabanggit ho at sa mga ginawang bagong hakbang ni Ombudsman Boying Remulla na kung saan ay ang sabi niya ho, mga kababayan, ay ano raw to may warrant. So, lumilitaw na mukhang ito po ay wala ho at hindi po totoo. So, kayo ho, sige magbigay na po kayo ng comment at para po sa inyong mga reaksyon. At ang ating pinag-uusapan ho rito, mga kababayan, ay kung ito pong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ay talaga bang nakuryente lang o na fake news o baka naman sinadya na i-divert o ilihis ang issue po dahil sa grabe po yung nangyari dyan po sa Cebu, di po ba? At ngayon, abangan ho natin kung ano ang magiging epekto naman at yung kalalabasan po nitong napakalakas din na bagyo na si Bagyong Uwan. Grabe ho mga kababayan. Talagang sunod-sunod po yung kalamidad dito po sa ating bansa. At yung pinaka-latest lang ho, di ba? Yung lindol sa Cebu, sa Davao. Tapos bagyo naman sa Cebu ulit. Di pa sila nakaka-recover. Tapos ngayon may Bagyong Uwan. Grabe ho mga kababayan. So, kayo ho, anong masabi niyo? Sige, magbigay na po kayo ng komentaryo dito po sa ating pinag-uusapan. At para kayo naniniwala. Kasi ako naniniwala ako parang nagdududa ako kay Ombudsman Remulla kung talagang siya ba talaga ay nakuryente o hindi. Mga kababayan. Or siya ba ho ay talagang pinalutang niya lang yan para magulo ang tabakuhan. Ibig sabihin, lahat nagkagulo yung mga kampo, no? At lahat po na kung saan ay ang sinasabi, ito pong si Bato de la Rosa ay, baka ano ba gagawin ito. Pero, dito sa isyong ito, kung sakasakali man ho, halimbawa, sa mga hinaharap, sa ngayon wala ho, no? At ipinabulanan na ng ICC at maging abogado ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Kaufman. Kung sakasakali ho, mga kababayan, na dumating ang panahon na maglabas po ng warrant, mismong itong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagsabi na hindi po matik. Hindi yan automatic na kapag lumabas ang warrant ay ibibigay ka agad sa ICC. Arrest yun si Bato at ibibigay ka agad sa ICC kasi meron pong inilabas na bagong panuntunan, inaprubahan po yan ng Korte Suprema na kung saan ay hindi pa pwede. At kasi ito yung tungkol po ito sa yung extradition proceedings, yung mga bagong panuntunan. At na kung saan kinakailangan ay dinggin muna sa isang korte dito po sa ating bansa. At ang matindi ho rito, parang wala namang batas na kinakailangan. Kasi yung ICC, mga kababayan, hindi naman estado yan. Kasi tribunal, parang korte. So yun, pag dedebatihan niya, kasi wala namang batas din na kinakailangan i-surrender ang isang Pilipino. Laban po sa isang dayuhan na ganyan, katulad doon ng tribunal na yan. So, pero ako naman mga kababayan, kung pagbabasihan natin ito yung naging desisyon ng Supreme Court, mahaba pa, mahabang proseso, malabo. Hindi ka agad basta-basta. At maganda na rin ho ito na inilabas po ng Supreme Court itong bagong panuntunan kasi nag-ugat ho ito sa nangyaring mabilis na pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands.
at agad na isinuko sa ICC. O yun ho, mga kababayan. Okay, so yan lang ho. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.